Welcome to our road to recovery. Sino sa inyo na namian sang prawn? In the second district of Capiz, we are located sa lugar nga malayo sa dagat. So, when I was a young person, maghambal kagani nga lukon, all we ever had was this. Mga ulo lang sang lukon. Nga sang time gali nga gina-import ang mga lawas sang lukon, ang ginapakaon sa amon, mga reject. Okay? Puro lang mga reject. Nakakaon makamos na? The late son of Dr. Johnny Gumban testified that when they were in the US, si Doktora, when they were a struggling family in Boston, si nanay niya kuno had to buy a pound of meat, quarter pound. May imagine mo ang isa ka pound, that's 2.2 pounds is 1 kilo. 1/4 sang isa ka pound nga karne. Pero ang tuyo niya gidya actually, nga mangayo lang sang ulo sang isda. It was in Boston, according to the late Jed Gumban, nga naanuhan sila, napasa sila, nasumudan sila sang sinigang nga ulo sang isda, which actually, for the white people in the US, reject. Mga reject nga mga bahin sang lawas. Namian makamos na ulo sang isda, no? First class na iya sa aton. Pero gina-reject sa ibang nga lugar. Today, sisters and brothers, let me answer your thought to a story, to a parable about rejection. Rejection. The story is about rejection. The way ka muna namian, kay daw pang-coloring sa mga kabataan, perhaps you're looking for more color. Do hindi gihapon ka mo ka-relate, no? Perhaps that would bring in some emotions. Mas close up ang picture sang duha ka bata. Or maybe our Z and the millennials and the Z generation and the Alpha generation are looking for more swag. Here it is. Mga astig nga mga mag-ulutod. But what about the story of the parable of the two sons? This is in response to Jesus. This is Jesus' response to the priests, the authorities in the temple, who was trying to question his authority. You have to understand that if you read the entire passage, chapter 21, ang umpisada sina nga nagsulod na si Jesus sa Jerusalem, kag ang ginobraya amo na nga gintinluan niya ang templo. Anong ginobra niya? Ang nagobra sa blas ang putik, sang latigo, kag pang hanot niya ang mga money changers, kag pang baliskad ang ilang mga lamisa, that was his way of cleansing that temple. It was a violent attempt because there was corruption, there was pretension, there was hypocrisy inside the church during their time. They were calling it temple. Now, siling sa mga otoridad, sino yan nagsugo sa imo nga obrahon na? Okay? Sino nagpadala sa imo? Kung basahan mo sa Bible, ka-gentle sang ilang mga paghambal, I'm trying to animate. Siyempre, kung gintandog mo na karon ang comfort zone sa mga tao, maakig na sila. Sino ka? Do you have the badge? Lupras bala nga, pulis ka, wala ka sang badge, mamangkuton ka. Sino padala sa imo di? Wala sa sang ID. Okay.
Jesus, smart as always, sila niya, okay, sugiran ta ka mo kung sino padala sa akon, pero sabton nyo man anay, ang akon nga pamangkot. Boy, sila niya, sino ang nagpadala kay Juan? Ang Diyos o kung ang tao? You know the story, sila nila kung hambalon ta nga ang Diyos, ti, nga agin papatay naman si Juan. Kung hambalon ta nga ang tao, maakig man ang mga tao kay gapati sila kay gina si John, sisters and brothers, you have to understand. He is not dressed as good as we are. Nagasuksok siya sang panit sang kamilyo, nagakaon sang locust and honey. He was a simple guy. But I'm telling you, ang iya simplicity, John's simplicity was powerful because he was transparent, makitaan sa mga tao kung ano gid siya nga tao. Tisiling sang mga manunudlo sang kasuguan sa mga pare, wala kami kabalo, hindi kami magsugid sa imo. Siling ni Jesus, hindi man ako magsugid sa inyo. But Jesus responded further to this encounter, telling them this parable. What is the parable all about? Very simple, sisters and brothers. The first son, this refers to racial, rasa, this refers to the Jews, the chosen ones, mga pinalangga, mga subang, mga pinili, pinasulabi nga mga tao. Pero sang ulihi, nangin masinupakon. Ang ikaduha nga bata, nag-refer sa mga hintil, mga mahigko, mga outcast, mga ikaduha, mga way ginalauman. Nothing good is coming out of the Gentile, but eventually, change the mind. Okay? Pwede na siya nga racial. Pwede man nga birth order. Inang subang, kag ikaduha lang ang mga bata. You have to understand, sisters and brothers, that the ways of God is never the ways of man. For example, nabalaan nyo naman yung istorya ni Esau kag ni Jacob. Esau was the firstborn. He was the firstborn. Supposedly, he should get the blessing. Ano man niya nga, ang ining tuso nga iloy, paborito niya ang ikaduha nga bata, pingitaan niya sang ideya, nga madisib, matrik niya ang iyabana nga bulag na, and you know the rest of the story. This has been taught to you since Sunday school. Sisters and brothers, why kita kaintindi nga agi na pasulabi sang Diyos sa kon kaisa, ang hindi dapat pasulabihon. You get the point? Nga ginuunaya sang Diyos, si Jacob, nga si Jacob ya ang ginbless, hindi iya ang subang. Okay? Ano man niya man, hindi kita kaintindi kung nga amo na iya ang pamaagi sang Ginoo. Socially, ang kahulugan sa sining istorya, ining hambal ni Jesus, kamuya nga mga matarong, nagpahuo kamo, pero sa pagkamatuod, ang ba nyo lang ang nagpahuo, ang inyong nga mga paginawi, wala. But here comes the publicans and the prostitutes. Take a look at this. And all other within the cluster. Natawagin sa Bible nga, mga makasasala. Okay? Ang ining mga makasasala nga mga tao, amo ni sila ang mga tao nga openly nagsili nga hindi ko magpati sa imo, Diyos. Hindi ko magpati sa imo, tay. But eventually, change the mind. That is what the story is all about. And just like any other parable, nagtapos ini sa sining play of words nga kadamo nga bes nga gingamit ni Ginoong Hesus. Kasi siling niya, ang maulihi, mong mauna, kag ang mauna, maulihi. Take a look at this. Let me size up this again. The first son rejected the command, but later changed his mind. The second son said to obey the command, but did not do as told. Typical niya nga tao nga, ang ba niya lang ang nagatuman, puro ang iya paginawi, waay. This is very typical of me and you and the rest of the people who claims to be religious, who claims to be good, but in the end, they are not. Sisters and brothers, let me put
the searchlight. Let me put the starlight on the first son. Ang ining unang nga bata nga nagatinguha nga magpanumbalik. He's in a dilemma. Kaya nga aman, ay, ginambalan ko na sa tatay nga hindi ko mag-obra. Pero I realized nga dapat ko gali sundon ang iya dapat obrahon. This is what I call, sisters and brothers, road to recovery. Everybody say road to recovery. Sisters and brothers, the redemption project should also be known as a road to recovery. Kay practically, tanan-tanan kita nga mga tao, pariho lang sang kaso, sang sining una nga bata nga mga masinupakon. We never get it the first time. Am I right or am I right? We never get it the first time. We never get it the first time, which is why we are given the gospel of second chances. And take note, sisters and brothers, the gospel of second chances is not said in a singular term, okay? It is not said in singular. It is always said in plural. Second chances. Butang balon, hindi lang niya kaisa nga tsansa ang ginahatag sa imo, kundi kadamo. But the problem, sisters and brothers, is along the journey, sa pagpanlakaton sa mga tao, nga nagapangita sang second chances, may ara sila nga mga dilemma. As I roam around this pandemic, hindi ko hungod nga masugata ang pila ka mga tao nga ginatinguan nga lambuton para sa aton iglesia. As a matter of illustration, I could quote from a book. I could quote from a distant person. I could quote from stories from movies, from ano pa da nga mga series nga makitanta nga manami nga mga istorya. But God has blessed me with a true to life, a live illustration, and I'm calling him today to tell us his story. He is a person just like every one of us is in his road to recovery. Makakulol ba ang inagyan sang sining tao? Basi kog maton kamo sang iya mga inagyan. But I'm telling you, sisters and brothers, ang ginuuta may bastante nga grasya para sa mga tao nga pariho sa iya, kag pariho sa aton nga ayhan wala pa naka-admiter sa aton mga hulusayon sa Ginoo. Sisters and brothers, I hope this won't come as a spoiled surprise. Let me call on a brother who would like to tell us his story because he is in his road to recovery. Let me give you our brother, Kent Cervantes. Sir. So, good morning sa inyo nga tanan. Siguro, iban sa inyo nakikilala na sa akon, kay dream ako nga church salin mo. So, ang iban way kikilala sa akon, ako si Ken Cervantes, ang akon nga tatay si Engineer Oliver Cervantes, passed away na. Ang akon nanay si teacher, si Ma'am Liani Cervantes. Since ano medyo kulbaan ko, ay pag-ulok ko ginambala ni pastor na mo. Anyway, kaya nga akon nga story ko lang siguro brief lang kay grabe man akong struggle mo, kag grabe man ang pinitinsya sang mga gaplangga sa kabuhi ko. Most especially sang ginikanan ko. Especially si nanay ko grabe ang patience ni nanay ko. Sa nakaagi ko da kay eskwela sa may high school, gin kick out man ko da. Una-una lang kick out na ko da kay akon kaso da bullying kag extortion. So nagsaylo naman ko da sa St. Julian. Pag saylo St. Julian, nagambal sa tatay ko. Sa tatay ko to medyo well off pa kami sa una mo. Ambal ni tatay ko. Pag gusto ko kung ano gusto mo nga ano blang course, so pili kung engineering ko sana gusto din, okay, go. Pag abot to sa 1998 ko nag-college mo. Simpo to sa una, ang pretty ka jeep ta na sa una to, tag 12 pesos lang, pero ako nga sa balon, tara kitatay ko, 300 pesos na. So tama, gibla ka sobra bla. So kita ko mga friends ko to, mga sa City Boys, agad nila ako suyo, dito ko nagsugod. That was
22 years ago pa. So sige magyapon, suyop ko na, sige eskwela ko, suyop ko. Kung sa daw hindi nakapuno ng kwartang inatag, sa akong nakuha ko lang na kay tatay ko. Tay, pagka Martes pa lang nga daan, ubos na ng 1,500 sa akon niya, Merkules, way na ko kwarta. Ang bala mo ko, hindi ko eskwela, hindi ko tapuso nurse, ang engineering ko Tapos tatay ko, makuot mo lang data na, hindi mo lang pagsugid sa mga bugto mo mga mo ko sa tatay ko kanakan. So sige. Pagka Bernes, sambal ko tayo, may panawan ko, dakit ako diskarte bala. Minamanipulate ko, pero mamalaan ko nga love kong tatay, gid ko, as in very love na gid ko. Anyway, tagi ko lang ka, sa tatay ko. Atag lang siyang atag. Then, tamaan ko siguro, nagapangawat na ko, mga wallet. Dabs ang timbang namon, nakawatan ko niya sa balaya, tutod. Sweldo sang timbang namon. Balaan ko bisweldo sang timbang namon na mamayo. That 43 years na siya sa amon, 43 years. Magkita ako na may sweldoan. Kung saan na sweldo mo? Balang, purmata na dyan, manigilyo lang, college pa ako da. Manako nga magtao da dyan bis nanay. Pinapaturog ko lang dyan. Kupti ko na nga kwarto kagbal ang mga 1,000. Suyap lang. Anyway, sobra ko kagago, daw natamaan, dikit ko. Hindi na ko kabalo, gabato na ko, tanan, nakuwatan na ko, gambal yung mga ginakondem ko sang 3 kong utod Si Mark, si Ryan, si Craig. Actually, si Ryan na passed away na. Ambal ni, ano man dyan, way marat pulos, nag-nursing pa dyan, nag-pulsay pa dyan, nag-ano, 3 lang na kurso sa Agustin, may pag-graduate na. Well, tapos baklan mo paksat yan, ambal ni bugto ko na mo, baklan mo pa dyan, maka 1.5, actually, mo pagin ang funny thing is, ambal ni tatay ko, maka 1.5 bilang ka nga grade, baklan di ako sarak yan, pikiin ko, tanan 1.5 ambal ni tatay ko. Sige, 1.5 grade mo, agto kami sa mga second hand nga sarak yan. Kung natin pili ko, ba niya kung natin sige matapit wait lang anay, ang tatay ko. Just nanay mo to sa may nursing department. Kung lang taon, kung nag-graduate, kung nag 1.5 man ka. Kanauga na to sa nanay, jotayan lang high blood, kay gilit mo, drop ta na naka-subject to. Tampa ko tatay ko, nagago ko na mamu ko dyan. Buti, basi man, ano masak mabugto, tako na bailang. Na ako lang bala kanimo ko na. Basta hindi mo lang pagliwat na. Plangka ko, grabe pagplangka tatay ko. Nabusuhan ko giti namin. Gin parehab doon ako Pagparehab ka na kan, mo dyan, nagbago-bago ko gamay. Sa New Life, kaya rehab ko sa Rumbang, sa private rehab na to, sa Uton. Yun pa rehab ko. Then may nakilala ko to sa isa ka girl. Actually, ang girl ni nagka-piano sa inyo, di sa una. That was my wife before. Si Lily, nakilala ko na siya. Do nami man iya nga, sa ako ng influensya bla. Nakilala ko siya sa may Rose Memorial, sa CPO na may baptist nga Ping pagkilala ko siya, yung diskartihan ko, yung gwapa ni angelic ng klase kabaye. Giliw, kita ko nga piano-piano pa sa church. So nagapati man Actually, bag-ukid ko ka na Nagdugay ma kami, mga 6 years ng updanay. Kami nga nagbag-uma ko bla. Actually, 3 years, siguro pang Pero galing balik naman kay nag-retire si tatay ko, naman kami. Gaan kami kwarta, may butik si Lily. Even though sa church, hindi ginimuan ko pa ni kalukuhan, di kay kada piano ni Lily, kahulat ko na sa gwa o siya. Baga pang ginakilatan ko na isang baba ko, nasiga dyan, may kwarta, palilo pa ko. Di matawad lang na, parang hindi ko pagamuhon yung practice da Katawad lang da, totoo da, amo dyan siguro, iban ko na siguro kamaanda, nga ginamo ko dyan si Lily. Gatahatag lang na. Mag-church gisang una sang Sunday mambal lang niya si Lily, ma-church sa mo di manok takon to man, di takon Actually, sa una do itiest ko mo. May tagpatay sa Diyos ko na. Nuakal abot Diyos man. Magambal kita kada. Ga-attend lang ko sa bisap. Kaya mapasiti kami. Tawaan naman kong Lily. Kwarta. Suyap naman kami. Suyapon ko takin. Nambal ko dyan lang ka man. Balik na ko. Rapin na bakaw mo. Suyap na ko. Pagkoro nga ito, natakaan siguro asawa ko na kan Kaya nga asawa ko nagambal. Digin nga bisan bisan di mo ko plangga, para las kabataan, pagbagoy ka, nakitaan ko lang last na mga istoryanan, ginamuabo niya, ginahart niya mo, ginamuabo niya, gina hindi, grabe, gidibi ya. Bisan mapatay, gani ko, kung nakunti ako sa medyansan, ginaisip ko nga mabanggaan lang ang jeep mo, ang van nga ginasakyan na, para mauntat lang kung nga suffering kanakan. So siguro, I don't know, naguntat naman siguro kaya kami communication mo. Naguntat niya mas siguro, pero sa kabataan naman, okay kami. Pero sa Bugnuanay, way kami, black lang. Anyway, subong, tapos na sobra ko kagagago gyapon, ko,
na papriso ako sa parents ko kay even though ubran ako sa niya, kapangawat ko na sa mga scrap, ng mga scrap kong ginatakawat ko na buhay pa na sa tatay ko, na scrap kong ginakawat is hindi lang na mga 200 kilos, hindi takik sugot ka rin. 13 tons ako ginakawat mo. Ti hambal lang dyan, dapat yung i-bed pa mo. Ti kaya ako sa project, tambal gani ka sir ko kay Isay. Kung hindi lang Cervantes apelyido mo, buhay ka rin pinhalin ki. Salamat ka buhay pa sa tatay mo. Retired sa tatay ko. I ignore them. Bala mo dyan. Kamwat may lang ko yan. Naman na yan, pangawat. Nakuha ko to doon, mga 80,000+. Suyop lang ko na lagaw, pang babae. Actually, grabe babae, pang babae. Suyop, inom, tanan. Patay na sa tatay ko. Patay na tatay ko, natamaan na na-depress ko. Kaya why na white may nabulig sa kon. Di ko condemn na ko sa motod ko na, grabe, why kami kabugnanay sa motod ko na, alin 2012, hasta, subong lang kami nabugnanay isang manghod ko. Tapos ang balya sa ako na, why na gini, hindi na mapuslan, sa lakyan, di kung kwaon lang, tapos biligya, yung iskrapan, no? Ang aircon to, tuwak bilog, aircon, ginapakagtol ko lang na sila si city, kawatong kong duwak aircon, biligya ako, dala sa lakyan, bala ko mo dyan. Bagbalik ko na, pala pusong ko lang sa dulunggan ko, mo ko nakagago, as in, literally, mo ko nakabuang, gida. Di pagpuli, nanay na, may mapulis na dyan. Tambal ko, kasuhan din dyan, ako ano dyan, Kung bilhin kwarta nyo, 9,000 na, kung gawaran nyo to sakyan, multicab mo lang. Ang gawad. So, takaan, dikit siguro magulang ko, ang manghod ko. Ito yung manghod ko, do medyo, ginapulian niya mo, ang sinanay ko. Ang magulang ko, ay na nagapuli, samon dahil sobra niya kainit sakon. Asa subong, ay na nagapuli-puli, kaya ako da. Ang bal sang manghod ko ay, papriso ta na lang na. Actually, dila ko sa prisuan ang bal. Papriso ta na kaysa papatay ta na. Ito yung mga utod ko man Ang bal ni, kay nanay ko na nabalaan mo. Napriso ko, 3 years and 9 months na nga. Ginbaway ko gindalawan sang family ko dito. Sa nalin sa may ginpapriso na yung bayran nila. Actually, bayran ko nilang pulis Bermejo. Sorry, Sir James Tapos naman to ato na. Balaan mo man ang tood. So, papriso nila ko. 1 year, wagi ko dalaw-dalaw to. Padalaan na ko kwarta. Pag gusto lang padala yung pagkaon, share ko lang sa iban. Pero gagalong ko pa sa mga ang relatives ko, wagi to may nagdalaw. Even though nga mga uto ni nanay sa kadanda, 8 ka bilog, wagi to may nagdalaw sa akong kadapuli. Asawa ko, di magpuli, wagi man kadalaw sa akong. Kasi wala, bata ko, wala. Ako lang to isa. Bako sagad sa garon ko, naginibilang pagkabuangit ko. Ang mga priso to, kada magtulog na sila, balaan ko gina-burnout, nila alas 10 ng gabi, magpanipong ko na sa mga tanga. Kung pinipong na pamatay ko na, pag-burnout, habuy ko na sila, tapos mga ihi, ginapakabuy ko na sa priso. So, uli na balaan na itong ako, ligay mo na, why na ko mga friends, even though, why nagig ko friends mo? Bisa makaon ko, ako lang isa nun, bla. Kasubok, gita nga sin pangabuhay ko to. Tapos ginamak ko ng mga Bible study nga na sa Guapo, Sildana mo, ginamak ko pa na, why mo na gyapon pulos, bal ko. God left this place a long time ago. Hambal ko nanda. Why ti Diyos gis prisuan? Hambal ko. Kamu ginagin hambal ko nanda. Why na ko friends? Tulog ko wala. Why bagabugno ko nakan. So galing, ang nag-Bible study, do ka namin bla sila. Attend ka lang, hambal lang. Nag-attend ko, kay malaan mo nag-attend ko, gusto ko maging may mga friends naman ko, tani, bla, para may istorya-istoryahon. Pag-attend ko to, Larry Guarin, one of my good friend, hambal sa, daw nagtudak yung hambal niya. Hambal niya, this is not the end of our lives, but the turning point of our lives. Hambal niya, ang prisuhan. Kagapos, hambal niya, ang prisuhan, may Diyos, hambal niya. May Diyos ni, hambal, ginasurya ko. Pero hindi na siya kakita, bla sa iyang, sa diabetes. May Diyos. Kaya nga, ang atong ginubrangan na, free will na to na. Why na ang sigad ko nung labot? Imo niya ginusto mo. Nga nag-amo ka na. Garing, diri lang siya nagapakita ang magpalapit kita sa ila. Siya ko no, dito sa prisuan. Oo no, malkunti. Try ko man be. Try ko pangamuyo Ito gidugay na ko to mo. Hambal ko, October 10, tandaan ko gito. Hambal ko, God, kung ara kagin man be. Honest, asin nagtulo lablalo ako. Akong ari kagin man be sa may prisuan nga pabatsyag ka sakon. 10 na, October 10, tandaan ko gabi na, tapos Bible study. Pagka 13, may nag-abot ang provision ko. Sir Vantes, ara na provision mo, interviewon ko na boss. Naglain na maulo. Yes, magwa ko, 2 months lang
Amo naman ko mag-chicks naman ako magagawa, mag-drugs ko lang, una yung isip ko. Pero nga anak ko na sang Diyos ang sign gani. Why nagyapon nagprovision, why ko nakagawa sang December, expected December mo. Pagka January 20 na nga na, doon na init na gubla. Ambal ko do, ay magyapon na, ako sige, tutudon ko naging kanimo, gad. Tutudon, actually, why ko na ginatawag, gad, ang ginatawag ko na higher power ko. Ako na higher power lang. Kung ara ka man ambal ko, para lang kay nanay, kag kabataan ko, mabago ako kag para sa self ko. Pag para sa kabdamaan man sa mautod ko na, nambal ko kita na. Self ko nagturo, luwa ko, nagtuwa ko to kay Brother Larry Guarin. Brother, daw hindi nagigwanta, ambal ko, mabalik lagi ko siguro kaninyo. Dan 20 na. Kung sagad-sagaron ko nagid, ang ano nga din, as in sa heart ko nagid lang doon hindi nagigwantay te. Kung magpapiki-piki, malpakuno-kuno ako nga daan, way magyapon gali, tipulos ang life ko. Tuturon ko nagid, ambal ko sa self ko. Pag January 20, 21, nagkita ko sa Pina, way ngalan ko, way ngalan, bayda, okay lang sa ako, kung maabot lang ng grasya sang Ginoo sa ako nga mapagwaon niya ko. Dili mo pagka 21 sang gabi, gintok-tok pa ko to sang gwardya. Ken Cervantes, din si Ken Cervantes, sambal yan. Sir, ako sir. Ari nang imo nga supina, buwas, basi malaya ka na. Mo, nag-ibig ko ba tayo, praise God, ambal ko. Nag-ibig ako. Anyways, pasensya lang. Ambal ko tutuod, kagin man gali. Kinakon. Ito, magwa ko yan. Ambal ko kinanay ko. Nay, ngayon ko pasensya kay nanay ko eh. Pasensya. Sorry lang guys ha. I don't know. Hindi ko mapagdaan lang. Ngayon ko pasensya kay nanay ko sa dito nga to. Nagapon. Utod ko hindi ko ma-expect si Craig Ara. Ginahag ako sa manghod ko. Balan eh, tama rin siya. Tama rin siya ka ano ka pamilya ta. Paluo ikaw. Mabalya plangga ka naman. That time, nagid ko eh. Kung napasensya niyo ko, hamon eh. Tanan. Akong family, very supportive. Subong. Salamat ako sa 8 years way kami bugno na isang manghod ko, subong best friend ko na sa. Tinga ako naprihan ko, ginasa kong gabi nga, pasalamat ako sa amin. May nanay ako nga, ang manghod ko nga, best friend ko, subong. Galagaw na lang kami. Nanay malagaw ta. As in the way na daw banding lang kami. Happy kami nga duwa. Kag sa kabataan ko subong na-communicate na ko. Funny thing is, ang bal sang bata ko, tayo, saan ka ba galing? Ba't ngayon ka lang nagpakita sa amin? Nag-white lang ko. Sa Iceland ako galing. Dito ay nilagin sugiran mo nga na priso ko. Ay achiever to kabataan ko mo. Ko sa Iceland ako halin. Mga white natiway gid internet doon, baka wala white internet sa Island, puros lang to ice to gani amon to. Nako na. Nati anong punta ka dito, anong gadalin mo? Isip ko baklang ko Toblerone siguro diyan, mala ko nga kwartan hold up ko. Pero pandemic ang titane, ginano ko sang tiya ko makagtutan di sila. Kaya na pandemic mo. Sige lang, take one day at a time lang ako. Kag as for now na ano ko nga pasalamat ako kay nanay ko kay last few months ago, nakita ko si nanay ko, sige kain ko. Gatulok na lang ko. Kung na yun katarak mo na yung may muta ko, kung gwapuhan ka kanakan. Nagturo luha na. Kung na nagibi ka duman na, way namakot sa lang sa hinimo kanimo, balo kay nanay. Asin lang ko lang. Kung na hindi, nagibi ako na kikitaan ko ang imo pagbago. Tani pa dayon, matingin hag ko lang. Asin, kanami gilibat sa gan nga natural high ka lang. Yung may Ginoo ikaw sa ino ka pangamuyo lang kuya. Why ko gani gating ka pangamuyo ka pasalamat lang ko. Why ko ginapalimpatan ang magpasalamat kay ginhimo na kanaken sa second life ko ngani. Kay God, kay kapati ako nga kung gustuhon mo gid nga magbag-o nga may aim ka gid. Actually ang aim ko para ni sa duha ka bata ko kay nanay ko lang mo. Kay ko ang bata ko lang ang balon ko lang bine. Sige lang ko hambal nga laygay siya. Kagway ko manginapakita sa aktual nga nagabag-o si tatay, hindi ako napagsundon. Tuod para sa akong hindi ako napagsundon, ang ginambal ko. So dapat pakita ko nga maging set example ako sa kabataan ko nga duwa ka bilog, nga bag-o ako. Ang ginahambal ko, walk the talk bala. Ang ginahambal ko, himuon ko. So
Siguro ako nga pasalamat. Pag pangayo, pag subong ako sa anyway, pasensya lang nga pangayo ko sa inyo, subong sa inyo nga, nga hindi nyo lang ko pag-condemn. Tani nga, tapos i-add nyo lang ako sa Facebook ko kay less friends ako subong mo. I-add nyo lang ko, Nini Kent lang ako ng butang, Nini Kent. Few friends lang ko din sa band mo. Ngamian ko, parang may mga friends ako bilang nga diri naman, lain ng mga set of friends. Kay set of friends ko subong sa Facebook, paglaya ko, invite, ginkagtuan ko to, sugat ko da sa balay, malagaw, magwa. Pag meeting to ganit naman, ginregaluhan pa ko bayi. Ay, tayo, mambal ko, hindi na ko na. As in, baka mambal ka na stop na ganyan. Ang drugs hindi na again, never again. As in, never again. Para sa kabataan ko, kay nanay ko. Anyway, mga yun lang ko bulig sa inyo ha. Tanan nga, tane. Hindi nyo lang ko pag-condemn, kag kung makita nyo ko da sa dalan, bugnuhan nyo lang ko kung maano ang mga church activities nyo, hope maka-attend ako, i-invite lo araman as best. Migo ko sa mga bagos, pastor. So, thank you. What a story. Can we give the Lord another round of applause for sisters and brothers, the road to recovery is easier said than done. It's a long and winding road. Niintindihan ko nga istorya ni Kent primarily, I benefited. I was blessed by his story. Bilang tatay ni Evo kag ni Liz, nakitaan ko doon kung paano mag-parent. Gin-educate bala ako ni Nini without him telling me how to become a father. Nga bisan ano nga sobra para sa mga bata, bukat mayad. Amen? Tandain nyo dyan mga nanay may mga ikasarang, tasan ano nga sobra, bukot mayad para sa mga kabataan and all others. Now, with Nini, I took the risk sa pagpahambal ko di kanimo ni sa pulpito, base haruman hindi dadakuya pastor sa Haniwa Evangelical Church. I could be fired for making you speak in front of this congregation. I could be placed in hot seat, in hot plate, for making you tell your story here. The road to recovery, sisters and brothers, is a long and winding road. Ano balaya pwede ta maobra sa mga tao para sa kadya kay Nini? Katako pa dya kanandadi kung kita misyonal nga mga tao sa simbahan. Ang buot ko hambalon, if we are doing what we're supposed to do as Christians, hindi nga tulong sa simbahan, wala nakalang, so way makitat ginaobra nga misyon. Ano ya pwede ta maobra? One, we can remain apathetic and indifferent. But hambalon, nang daw TV lang bala, daw nakitaan ta lang sa YouTube nga mga, it's just there and I don't care. Which most of us are behaving like that. Batunon tao kung hindi, kaduro mga kauturan, ka mga oportunidad, nga makamisyon dad kita, nga makaminister kita, nga ginturok talang nga daw scene lang sa TV. Kag, naglabay lang, kag lumabay-labay nga daw aso, and then it's gone. And we lose the opportunity to become a missionary. Number two, we can either be one of this. We can be optimistic, masarangan mo diya. We can be pessimistic, hambalon ta nga, adik, gidata na. Ya dungol nga bata, dungol gidata na. Kag ya mga realist, ati kung ano lang dyan kung ano lang madangtan mo amo lang madangtan mo Okay? But sisters and brothers, let me assure you to this option. I'm just giving you this option, which is our most favorite story in the Bible, most favorite parable in the Bible. The story, the parable of the prodigal son. You know the story
this son demanded his heir, his inheritance from his father, which is tantamount to saying, I hope you're dead. Kung ginapangayo mo gali kuno, imo nga partido sa tatay mo, daw ginakabig mo na nga patay dito na. Hey, you're not supposed to get it until he's gone. Okay? And you know the rest of the story. Since day one, kapag halin ka ng bata, ay ahay, niyang pobre nga tatay, nagapaminta na yamalam, nga nagasagi katamwa sa nang bintana, kung saan pa mauli, yan ang bata. And the story, the adventure of the son goes on from being a lavish, big-time drug addict, womanizer, nga naglastra lang to kaana nga kwarta, until everything is gone. Kag kung duro pa imong kwarta, duro pa imong abyan, pero kung way kadat kwarta, nini manghaboy kadlang ka mga patay nga kuratsa kag mga ihi sa sulod ka prisuhan, way kadat abyan. And I'm telling you, people around you might give up on you. They will give up on you, but your Father in heaven will never give you up. And this is the story. The rest is history, sisters and brothers. By the way, katong mayad matsyag na, why pata nakakonsider nga maguli. Katong naggamayan lang sa magkaan, kadamog kababoy, kagtuyan na marasmasan. Mga kauturan, pasalamat kita sa mga kabudlayan sa pagpangabuhi kakong kaisa. Oftentimes, amo pa dyan nagatulod ka natin nga magpanumbalik sa Ginoo. Amen? We praise the Lord for difficulties, not only for prosperous times, but we praise the Lord for difficulties. Nga amo pa dyan nga mga time, nga nagatao ka natin ka pahanumdam nga managpanumbalik sa Ginoo. Pagkakita ni tatay na kalimpudwan ka bata na sa marayo pa, nag-urak daya malam, nalipatan na yan ang arthritis, kag yan ang gout, kag nagdalagan, kag hakos yan ang bata. And according to the details of the story, he was given a brand new clothes. He was adorned with a ring, gold ring in his hand, and his father ordered to throw a party, a homecoming party for the return of his son. And you know, umabot si Big Brother. Diyada tayo mayad mga bata, imaway taten kaboy buhay, gintuman ko tanan-tanan mga sugo kanakan, ginubra ko tanan, urubrahan sulad balay, tanan mga mando, ginso, way kaganit ni mo kapaihaw, bisan sang katiki para ipakaon sa mga friends ko. Dasun siyang bata mo nga ginlastra na imong manggad, pag abot mo di, pakanon mo, kag pabayuan, kag tawaan, kabulawan nga singsing. Sisters and brothers, we can do this for an option, okay? Basi magpitad tatak matata sa mga tao nga para sa kadya nga nagahandam nga magpanumbalik. We can also learn from the parable of the Good Samaritan. You following me? The priest and the Levite opted to become apathetic. They opted to went another way. But this Good Samaritan took the time, left his appointment, kinbili na ay ng appointment, agod buubuan ka disinfectant ya pilas katong pilason nga tawo, ginbugkusan agod hindi magsagi kadugo, agod hindi na mag-internal hemorrhage. The story is very picturesque. Ginpasakay sa anang sasakyan, sa anang luxury vehicle at that time, ginbutang sa isa ka lugar nga masecure gid ang iya nga pag-ayo. This, my friend, is what I call culture of accountability. I'm telling you, if anything goes wrong, it will go wrong. Kung pabayaan lang sinini, kagayiban pa nga mga tao nga magpanaw sa kalibutan, kung wait atan mga kauturan it obrahon, I'm telling you, gubuon gito na kayawa diyang anang kabuhi. Way git chance nga ma-restore ya anang panimalay. Way git chance nga ma-restore ya anang kalag, ya anang imahin sa kapalibutan. But if we have 1 or 2 or 3 good Samaritan who will take good care of him, I'm sure
we are giving goodness a chance. Are you with me, people? I would like to request Kent to stand in front of us. And as you bow from wherever you are, sisters and brothers, I want you to look into your own lives. I want you to look into your own lives and take Kent as a long-lost brother. There's no lying about his past. There's no lying about how dysfunctional his growing up had become. Dito tanat sala ni tatay na, malang to naman, ani tatay na nga makakompensate ya duro nga balon sa ana nga absence. Why di kitat maobra sa mga ginpang-obra to ni Nini, nga gintakawa na tanan-tanan nga tao, including his mother, his brothers, their helper, their poor helper, his wife. In fact, he robbed even his children of his being a father, of his being a husband to his wife. He robbed his mother of having the joy of having a son. Why did that maobra sa mga nagliligad ni Nini, but we can usher him, sisters and brothers, to a future. Now, with whatever you have, with small encouragement in your heart, sisters and brothers, I would like to seek your help. I would like to seek your partnership to become an accountability partner ni Nini. Nga mapangamunguyo para ka na. Nga matapik ka na nga abaga. Nga ma-cheer ka na. Nga ma-home ka na. Nga ma-friend request ka na. And if you can do so, I want you to rise from wherever you are and make that commitment today. That you are a brother who would help this man on his journey to his road to recovery. Thank you, sister. Thank you, brother. Thank you, sister. I see you. I see you, brother. Thank you. Thank you, sister. I see you, sister. Thank you, brother. Thank you, sister. Salamat. At the end of the day, all we need is a friend who sticks closer than a brother. And we are so glad that today ma-assure ta si Nini sa lain nga environment. Perhaps if we could create a better environment, a fun environment, a learning environment, a challenging environment, a cleaner environment, he could become a better person in the future. Let us pray. Oh Lord, we offer to you our lives as a piece of encouragement for Nini in his attempt to become a better person. You know his past. And dear Lord, we are committing him to you today. Ginatugyan namon ang ining kalag sa imo, kag nabalaan namon amay. Nagaupod kami sa mga angheles nga nagakalipay sa kahawaan tungod may isa ka nagatinguha nga magpanumbalik sa imo. We would like to put a ring on his finger. We would like to put on perfume on his pulse. A brand new outfit to signify that today as a community ginaupdan namon si Nini sa iya commitment, sa iya desire nga magpanumbalik para mangin isa ka bag-o nga tinuga. Sa ka mapinalanggaon nga tatay kag sawa, bana sa iya panimalay. Thank you for this opportunity that we could hear his story. We could savor his honesty, and we could join him in his journey towards his road to recovery. We bless your name, Father, and we thank you again for this commitment of your people. In Jesus' matchless name, everybody say amen. Amen. Praise the Lord, Nini. Thank you very much. Let us respond to
the proclamation of God's word as we sing You Alone. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you.